bagong buhay at bagong pag-asa. Tingnan mo naman yung katabi mo, lalong pumogi, di ba? Yung nasa likod mo lalong gumanda, di ba? O patunay lang yan na hindi lahat ng magaganda at gwapo nag-aartista, yung iba nandito lang sa Rema. Nag-mid-year camp sila. Katabi mo na siya ngayon. Amen? Isa nga pong malakas sa palakpak. Tunay nga po na kapag tayo ay may Kristo sa buhay, paganda ng paganda, pasigla ng pasigla ang ating mga buhay. Amen? So, praise the Lord. Alam ko gising na kayong lahat. So, huwag nating patagalin pa. Tinatawagan ko na po si Pastora Abby. Purihin po ang Diyos sa buhay po ng ating pastora. Ayan, so magandang hapon po sa bawat isa muli. Pakingitian nga po yung katabi. Pakisabi sa kanya, last day na, babay na bukas. Sabi mo, uwi na ako. Ayan, so maiksi po ang camping, pero ang Panginoon po ay sulit-sulit kung magparana sa atin. Amen po. May mga susunod pa po tayong camping, kaya po namin kayo ini-encourage, kaya namin kayo talagang pinipilit yayain. Kasi worth it po ang lahat ng sakripisyo pag naranasan na natin ang presensya ng Panginoon. Amen po. So, ayun po. Muli magsisimula po tayo. Itutuloy po natin yung pinag-uusapan natin kahapon patungkol po sa mga testimony po ng mga tao na nalapit sa Panginoon at nagkaroon po ng kanilang huling tawag o tinatawag po nating last call or final call. Makakapakinig po ulit tayo ng mga kwento na experience. May mga narinig niyo po, di ba? Yung iba, 2023, 2022, may mga recent po na nangyari lang na testimony. Pero ito pong mga ito, ay ang similarity nito is yung ginamit tayo ng Panginoon sa huling tawag para sa mga taong ito. Amen? So, piniprepare po namin. Pwede nyo po habang nagte-testimony po yung mga kapatiran natin dito, may mga pinipresent po na picture para mas ma-picture out natin o ma-imagine natin, makita natin kung ano yung senaryo, kung ano yung kinukwento nila. Actually, hindi po lahat mayroon pong picture, pero the rest may mga picture po dyan. Pagka pinipresent po dyan, magandang tingnan nyo po, ilagay nyo yung heart nyo doon, ilagay nyo yung sitwasyon nyo, kung ano yung buhay ng tatay or nanay, kung sino man po yung ikukwento sa atin. Maganda po na nakikita rin natin sila. Amen? So, attention lang po, no? Kasi alam ko medyo maulan. Kalabitin mo yung katabi mo, huwag kang matutulog. Kasi kanina tulugan, pero nagdaldal ka lang. Hindi ka natulog. Tapos sabi mo dun sa katabi mo, hindi, okay lang. Doon na lang tayo sa hall matutulog. Sabi mo nga sa katabi mo, bad yun. Hindi naman tulugan yung hall. Dapat pag nandito tayo, attentive tayo sa lahat ng gustong sabihin ng Panginoon. Amen? So sige po, mag-start po tayo tulad po kahapon. Dapat po meron tayong tinatawag na end times mindset. Pag sinabi pong end times mindset, ito po dapat yung mindsetting nating lahat na alam mo na may katapusan ng lahat ng bagay. Kaya itong ginagawa mo ngayon, itong tinatrabaho mo, anuman yung ginagawa mo sa buhay mo, dapat lagi nating isipin na may katapusan ito. Minsan may mga tao na nalulungkot kasi parang hindi daw nauubos ang problema. Huwag po tayong mag-alala. May nauubos po ang problema, parang ulan. Kahit anong gusto nating gawin na parang gusto ko tumuloy-tuloy ang ulan, titigil yan. Pag mainit naman, mainit yan, gusto nating umulan, huwag tayong mag-alala. Lahat ng oras may tamang panahon. Amen? At lagi nating isipin, lahat ng buhay natin ay may wakas, kaya pinapaalalahanan tayo, ang laki po ng mga tarpaulin natin sa likod. Sabi niya dito, dapat magkaroon tayo ng end times mindset. Ang buhay natin, hindi habang buhay dito sa lupa. Meron tayong katapusan. Kaya ang advice ng Biblia, habang maaga pa, mamuhay ka ng makadiyos. May maganda pong sinabi dito sa Titus, sabi niya, ganito ang dapat nating ugaliin habang naghihintay tayo sa pagdating ng ating tagapagligtas. Amen? So, hindi lang tayo walang gagawin, kundi habang hinihintay natin ang Panginoon sa kanyang pagbabalik, maging matapat tayong lahat sa kanyang pinagagawa. Amen po. So, sige po mag-start tayo para sa ating
panimulang kwento. Muli po, iniling ko yung atensyon nyo pag po may nagte-testimony dito. Pakinggan po nating mabuti kasi ang bawat isa po sa atin, somehow kakausapin tayo ng Panginoon na ilalagay ng Lord sa heart natin ng bawat isa na, Lord, gamitin mo rin kami na pag may pagkakataon na ganun, wag tayong mahiya, wag tayong matakot, kundi i-grab natin yung opportunity na to na magamit tayo ng Panginoon para sa buhay ng mga tao na ito. Amen po. So, tinatawagan ko po si Kuya Jan para po sa ating testimony. Palakpakan po natin. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. At kwento ko lang po ito lang pong August 1. So bago ako pumasok sa opisina, ako pinagtatrabaho. Parang hindi okay pakiramdam ko na nag-aalmusal na parang balisa, tuliro. So hindi ka makapag-almusal ng maayos. Pero hindi naman halata na hindi nag-almusal. At ayun po, nung pag nasa trabaho na ako, pagpasok ko, so hindi nawawala yung ganitong pakiramdam. So pag ikaw ay taga-rema, alam mo na parang may mangyayaring hindi maganda, parang may maaksidente or basta parang may gawa ng kaaway. So ang ginawa ko, kahit nandun ako sa trabaho, nag-pray ako na hanggang sa mawala yung ganong pakiramdam. So, fast forward, nawala yung ganong pakiramdam. After ng uwian, Friday po yun, prayer sa church. So, nag-pray kami sa Maseda. And after that, may nag-message po sa amin kung sinong available na mag-pray. Kasi yung ipag-pray namin, ang sabi po dun sa message, is tinaningan na. Friday po, so tinaningan siya na hanggang Monday na lang. Sino po bang may gusto na ang pamilya o kaanak mawala na hanggang Lunes na lang yung buhay? Wala, di ba po? Walang may gusto na hanggang Lunes na lang yung buhay niya. So, hesitant pa ako noon na pumayag na mag-agree dun sa, ikaw na lang po dyan, puntahan nyo kasi hanggang Monday na lang yung yung tanning ng mga doktor. Pero, kasi may lakad po kami after nung prayer Pero ito kasi ay urgent. Hindi na kami nagdalawang isip pa na yung lakad, meron namang susunod Pero yung buhay kasi, isang beses lang. Amen po. At nung napapunta na po kami doon, nagpe-pray kami. Tapos nung nasa ospital na po kami, dyan po sa Lung Center, sa may Quezon Ave po. Nung ayaw na kami papasukin ng guard, sabi ko, sir, baka pwede namin pag-pray yung nasa ganitong room kasi tinaningan na hanggang Monday na lang. So, sabi nung guard, sige, pasok na kayo, pero saglit lang Tapos pumunta na po kami doon. Nung pagpasok po namin sa kwarto, nakita po namin yung isang tatay doon at hindi namin naramdaman yung espiritu ng kamatayan doon. Hindi pa namin nararamdaman na mamamatay na yung taong yun. So, ang pinag-pray po namin, nung nandun na kami sa kwarto, sabi ko, Lord, samahan mo, comfort mo yung pamilyang to at maramdaman nila yung extension pa sa tatay na ito. At nag-pray kami na ma-extend yung buhay ng tatay. So, August 1 po yun pinag-pray. At pag kinalunisan, ayun, buhay pa rin naman yung tatay. Diba? Kaya lang po, ang nakita namin dun sa asawa, sa kapatid, na nawala yung hope nila, nawala yung pag-asa nila. Kasi sabi ng doktor siyempre nasa isip natin, professional yung mga yan, alam nila. At nung kinalunisan po, hindi pa patay yung tatay. So, ang maganda po doon, na-extend pa yung buhay, yung pinag-pray namin. At alam niyo po, isa pa sa maganda, kasi hindi na ho siya makausap talaga ng maayos Nagwawala na ho siya dahil po yung cancer niya, kumalat na po hanggang sa utak. So nagwawala na siya, hindi na makausap. Pero nung time na pinapatanggap namin, alam niyo po ang sagot niya. Sabi ko, Tay, mahal na mahal ka ni Jesus. Alam niyo yung sagot niya? Amen. Pero nung pong yun, nagkaroon ng pag-asa na ma-extend pa yung buhay. Pero nung kinamusta ko po yung kapatid, sabi ko, Kuya Robert, kamusta na po si Tatay Romy, si Kuya Romy? Sabi niya, kinuha na siya. Pero kasi nararamdaman na rin naman na time na Pero alam niyo po, napakabuti ng Diyos na
maabot pa rin yung mga taong nangangailangan. At tinatawag din ng Diyos kung sino yung mga available. Dahil po dito sa team natin ay yung end times mindset. Diba? Pag may mga ganyan po sa church natin, huwag tayo mag-atubiling mag-agree na pumayag ka na sige po, maging available po ako. Kasi yung mga lakad, meron namang next time. Pero ito pong buhay, isa lang kasi. Diba? At napakanipis lang po ng pagitan na kung papayag ka at mapag-pray yung taong yun, halos gabok lang yung pagitan mo ng oo o hindi. Kapag hindi ka pumayag at wala nag-pray doon, pupuntay ng impyerno. Pero kung ikaw ay oo, I believe na, siyempre, pupuntay ng langit. Dahil sa pagpayag mo. Amen po. At yun po, nung nabalitaan ko yun, siyempre, may kalungkutan na nawala yung kaanak nila. At sa kabilang side din naman, meron din kasiyahan dahil kapiling ng Panginoon. Amen po. At sa Diyos po lahat ng papuri. Tignan po natin, no? Sabi mo nga sa katabi mo, pag taga-rema ka, pamilyar ka sa pakiramdam na ganito. Na alam mo na may dun sa loob mo, may urge na nagsasabi na may dapat kang sharean, may dapat tayong makausap, meron tayong mga dapat ma-encounter na naghihintay sila ng kaligtasan. So sa atin pong mga taga-rema, pamilyar po tayo dito. At kapag naramdaman natin, maganda po yung sinabi ni Kuya John, somehow may tanong na hindi mo lang siya babaliwalain. Meron kang tanong sa Lord na, at Lord, kung available ako ngayon, available ako kung ano yung gusto mo ipagawa, alam niyo po, i-direct tayo ng Diyos dun sa mga tao na naghihintay ng kaligtasan. Amen? Kaya, mabuti po ang Panginoon. Sabi nga kanina, sa totoo lang, ang kamatayan, walang kasiyahan na mararamdaman ka. Pero dahil nasa Panginoon tayo, meron tayong pakiramdam na sabi dun sa other side ng puso natin, malungkot, oo, pero alam mong may kapanatagan ka kasi nailapit mo sa Panginoon. Amen po. So, sige po, pakinggan po muli natin. Tinatawagan ko po si Pastora Arlene. Ang pinagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Amen po. Ikukwento ko lang po yung karanasan namin dun sa lugar po sa Teresa. Meron po kasing mag-asawa na sa may harapan po ng simbahan ng Teresa. May tumira po ng mag-asawa. Sila po ay, kung tutusin, sila po ay nakatira sa Binangonan. Sila po ay Ilocano din po. At ngayon po, bakit sila napunta dun sa Binangonan? Alam niyo po, sila po ay may negosyo. Negosyo ng jersey po ata, ng mga damit. At masasabi po na talagang lahat ng luho ng dapat bilihin, nabibili nila. Pero nung time po na yung asawa po ni Nanay Vera ay nagkasakit po. At ngayon po, kailangan nila na ipagbili lahat ng gamit nila. At isa na lang po yung natira sa kanila. Yun po yung tinitirahan ng anak nila. At dahil po, syempre po, kung kapag may sakit ka, ang gusto mo parang, parang nahiya po yata si tatay dun sa mga apo niya. Amen po. At isa lang po yung anak niya. At glory to God po, kasi nung time po na yon na minsan paulit-ulit namin si nanay, tuwing daraan po kami, maghahayo kami, Nay, kamusta po? Kasi alam namin na si tatay po ay may sakit. Amen po. At sabi nga dun sa dami ng pera nila, bakit kaya hindi gumaling si tatay? Amen po. Sabi na nga lahat ng yaman nila ay, kumbaga, nawala. Amen po. At alam niyo po, sa paulit-ulit namin na pangungulit na, Nay, kamusta po? Pwede po ba kaming makapag-share sa inyo? Dahil alam namin na si tatay po ay may sakit. Hindi mo siya makikita dun sa harapan ng bahay nila, kundi nandun siya sa, may tindahan sila, pero na may kurtina po doon na doon po nakahiga po si tatay. At sa kakukulit po namin, si nanay po ay pumayag po dahil lang sabi niya, sige, sasabihin ko kay tatay. Kasi sabi niya, mainitin lagi ang ulo. Ngayon po, nasharean po namin ni Pastor JP. Si Pastor JP po dati ay kasama ko pa po sa Teresa at sa Baras po. Ngayon po, nung time na nasharean, yun po na si Tatay Florencio po ang pangalan niya. At yun nga po, na Bible study namin 2 beses at natigil po uli ang Bible study sa kanila. Dumaan po siguro mga 2 months, 3 months pa ang lumipas, pero hindi po kami nagkulang na
si tatay kamustahin. Ang laging sinasabi, masakit ang ganito, ayaw magpabisita. So hindi po kumitigil kami sa kape pray kay tatay. At one time po, ay bigla na lang pong may ambulansya na tumapat po sa harapan nila tatay. At may nurse po doon. At alam niyo po, dahil si nanay, wala pong pwedeng tumulong sa kanya, ay tinawag niya po si Pastor Andrew. At yun po, na sinabi ni Pastor Andrew na bago namin isakay si tatay, pwede po bang masyaran uli? Amen po. At yun po, nasyaran po si tatay, nadala uli sa ospital. At after 7 days po, pinakamusta namin si nanay at sinabi po ni nanay, si tatay po ay wala na. Amen po. Bakit po kaya na minsan na, sabi nga, mayaman sila, kumbaga may kakayanan sa mga bagay na to. Pero ang sabi dito, once na kahit na anong yaman natin, kung wala po tayong maayos na relasyon sa Panginoon, ang lahat ng ito ay wala rin po. Amen po. At sabi nga na lagi nating sasabihin na kailangan nating maging makulit pagdating po sa salita ng Diyos at sa kaligtasan na ibinigay niya po sa atin. Sabi nga na ang salita ng Diyos dapat ibinabahagi po ng bawat isa po sa atin. Huwag tayong maging madamot sa mga bagay na to na sabi nga minsan kukulitin mo yung tao. Kailangan mong maging makulit para masyaran yung taong ito na nangangailangan ng kaligtasan po para sa Panginoon. Bakit? Sabi nga, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundong ito. Hindi natin alam kung kailan tayo babawian ng buhay. Amen po. At alam niyo po, ang sakit po ni tatay ay, kung di po ako nagkakamali, diabetic po. At saka po prostate cancer po ang sakit po ng tatay na ito. Amen po. At yun po, sabi niya nga, na sa bawat isa po sa atin, huwag po tayong manghinawa o magsawa na kulitin yung mga tao. Dahil minsan, kaya lang ayaw magpa-share ng mga taong yan. Nahihiya sila sa sitwasyon nila. Amen po. Pero po, sabi niya, ang pagiging makulit po natin, alam naman po natin ang mga taga-rema, pagdating sa paghayo, may kakulitan po. Amen po. So, magwag lang tayong maging makulit sa pagbahagi ng salita ng Diyos dahil sabi nga na ang kamatayan ko, pag tinawag po tayo ng kamatayan, hindi na po natin alam kung anong oras, kailan, anong panahon. Dahil sabi niya dito, tignan niyo po, after 7 days po, si tatay po ay namaalam na po. Kinuha na po siya ng sabi niya ng kamatayan na kung saan ay ayaw man nating gawin, pero darating yung time, lahat po tayo ay darating sa pagpantay ng mga paa ng bawat isa po sa atin. At yun lang po, God bless po sa bawat isa. So, ayun po. Yung kinukwento po ni Pastora Arlene, actually, ano po yun, kapitbahay po siya, kaharap siya ng simbahan. Ngayon po, wala na sila, hindi na sila nakatira ngayon doon. Pero for certain time na nagstay sila doon, hindi naman sila tumagal talaga ng mahabang taon, pero may dahilan ang Diyos kung bakit sila yung naging katapatan ng simbahan. Amen po. At nung nawala na po si tatay, nawala na rin po sila. Lumipat na ulit ng bahay. Pero yun nga po, ang sinasabi po sa atin kanina, may dahilan ang Diyos kung bakit yung mga tao na to, sila yung hindi lang nag-cross ng landas, hindi aksidente eh. May dahilan ang Diyos kung bakit itong mga tao na to ang nalalapit po sa atin. Amen po. Kung may picture po dito, hindi ko po, may picture po ba kayo nakikita? Ito po si tatay, nandyan po yan. Yung sinesyaran po sila ni Pastor Arlene and Pastor JP. Una, Bible study. Actually, twice na nag-Bible study dyan. And then, nung itatakbo na para sa ambulansya, hinabol siya ulit para, alam nyo, hindi nga nabanggit ni Pastor Arlene, nung pinagpe-pray po siya ni Pastor Badong, nagpaalam dun sa nurse at nakangiti yung nurse, sabi niya, sige po, bago po namin kuhanin, gawin niyo po muna yung mga dapat ipanalangin. So, nandun yung unawa nung nurse. Kasi makikita nyo, medyo pa siya dyan, nakaupo pa ata or nakahiga na siya. Pero pag nung nilabas kasi siya from dun sa bahay, isasakay sa ambulansya, sabi nga nila, talagang butot balat na po. Pero sa huling pagkakataon, hindi po ulit nabigo ang Diyos na abutin po yung buhay po ni tatay. Amen po.
So, sige po muli, tinatawagan ko po si Pastora Iyam para po sa ating next na testimony. Yan po. Yung po mga kinakwento po sa atin ngayon ay mga last call. Yan, sabi nga po, yung nakaraan na, yung last call po kasi ay camping po natin yun sa Pampanga, sa Florida. Yung final call dito. Ngayon, kalabitin mo nga yung katabi mo. Tanungin mo, last call o final call? Ilang beses na po kasi na nagkakamping tayo na nagiging kaugalian na po natin na magkwento po nito. Kasi actually po, ang taga-Rema, once po na yung taga-Rema ay dumating na, ang isa, baka last call mo na o final call mo na. Ayun po. Dito po sa Manila, ako po kasi ay taga Manila po ng residence. Pero nakadeploy po ako sa outreach po natin. Ngayon, last time po yun, last year, ang ano po kasi natin, every December po siya kapag bago po mag-end ang year, ang isa po sa ginagawa po natin, and encourage tayo ng ating pastor na mag-prayer and fasting. And then, nung time po na yon, ako po ay nakaset ng prayer and fasting ng 3 days. And then, nung pong last day na po ng fasting ko, ilang oras na lang, syempre naghihintay ka ng kasagutan, yun po, yung revelation mo, kasi kailangan yung fasting mo eh. Eh ngayon po, biglang nag-message po that time, ng ating pastor na sino ang available na pwedeng pumunta sa Heart Center kasi meron pong kumontak sa atin na dati po silang taga-Rema at naghihingi po ng prayer request na kasi yun daw pong member ng family nila ay nasa Heart Center at nakaumatos daw po. Eh, nung time po na yon, lahat po ng mga manggagawa po natin, yung mga full-time po, ay nasa kanya-kanya po nilang pamilya. And, kumbaga, pwede ka rin na magsabi na, teka lang, naka-fasting ako. And, kumbaga, naghihintay po ako ng kung ano yung rema ng Panginoon sa akin. Pero, nung time po na yon, kasi ang sabi nga ni pastor po ay sino yung available. Eh, maghahanap pa po ba ako ng iba? Eh, alam ko namang walang pwede. Kasi nga, that time, nasa bakasyon at ako po yung isa sa malapit. Ngayon, sabi ko, sige po, stop ko muna po yung prayer and fasting ko. Nag-decide po kami, nagpasama po ako dun sa isa kong kasama na nagpe-prayer and fasting din, na sabi ko, tara, puntahan natin. Kaso, that time po, wala kaming idea kung sino yung kukontakin. Ang direct po naming contact that time, si Pastor Boy, pero hindi rin namin alam talaga kung paano, sino. Ngayon, on the way po, doon sa hospital, so nalaman po namin yung pangalan lang. So, ang isa pong challenge sa amin ay hanapin kung sino yung pasyente, as in hindi po namin kilala. Nung time po na yun, nagpunta-punta po kami sa ng hospital, yung tanungan kung nasaan yung ganitong pasyente. Tinatanong pa po kung kaano-ano ka. Medyo mahigpit po sila sa ganong bagay kasi nasa ICU po yung dadalawin. Pero salamat po sa Panginoon kasi kino-consider po ng hospital pag sinabi mo na ipagpe-pray lang po. Saglit lang po. So, nung nadatnan po namin yung patient, nagulat ako kasi yung patient po, akala ko ay matanda na po. Pero yung patient po ay bata pa. Parang ang age lang po niya ay 20 plus. Ngayon po, nung nakita ko po siya, tinanong ko kung ano pong status. Ang sabi po niya, nung nanay-tatay po, hindi namin po kakilala. Ang sabi niya, itong pasyente po nila ay meron pong sakit sa baga, pero hindi po siya nakakahawa.
Kasi yung sakit po niya, bawal siyang kahit man lang masobrahan ng konting galaw, pwede nang ano siya yung hindi makahinga. Ganon po ka-sensitive, ganon ka, ano po yung baga niya, kahina. So, that time daw po, ang kwento nila, December 25 daw po, dumating na sila doon. At yung patient po ay dead on arrival po. And sabi nila, yung patient po ay na-revive. And nung time po na yon, naghingi po kami ng permiso na ipag-pray po itong patient nila. At nung nag-start po ako na, ano po siya, yung ginanon mo yung, nilapit ko na po yung mukha ko dun sa bandang mukha niya kasi nga comatose para bulungan yung pasyente po. Ang sabi ko po sa kanya that time, tumawag ka sa Panginoon. So, in-instructan ko po siya, tapos pinag-pray. Nagulat po ako kasi nakaganon po yung kamay ko kasi comatose po siya. Nagulat ako kasi biglang kumibo po yung kamay niya. Nung tas na-stop po akong ganon, tinignan ko kung nakadilat ba o ano. Kasi po, nagulat ako na alam ko comatose, but gumalaw po siya. And after pong ipag-pray, ang sabi po nung pamilya, hindi siya ganyan. Ngayon lang siya nag-respond. So yung pamilya po niya, yung nanay, at saka yung tatay po niya, that time umiiyak, pinag-pray po namin bago po kami umalis. At sa akin po, sa heart ko, andun yung awa ko sa kanila kasi wala po silang ibang pamilya na tutulong dito po sa Manila nung time na yon. Kasi taga Isabela pa po sila, malayong lugar po. And nung time na yon, nung umalis na kami, sa sobra pong bilis ng pangyayari, hindi po kami nakapag-take ng picture. Parang andun lang po yung naghahabol ka na kailangang mapag-pray mo siya kasi pag sinabi pong ICU, pag sinabing comatose, delikado. Alam mo na nakikipag-unahan ka. So that time po, bumalik po ako sa prayer and fasting ko. Laman na po siya, dumagdag na po siya sa akin. Na kumbaga laman na ng isip mo hanggang that time po kasi ay Saturday. Pinalingguhan po. Sabi ko dun sa isa kong kasama po, isa nating kapatiran sa Manila, kasi pabalik-balik po siya sa isip ko, na sabi ko kailangan dalawin ulit. And then, after po ng service sa Manila, sabi ko dun kay Brother John, kasi siya po ang isa sa madali pong mayaya na bawa punta ka doon, ganun po, yung parang po siya ang runner ng Manila eh. And sabi ko po sa kanya, pwede kayang puntahan natin yung pasyente doon sa heart center kasi kahit pagdalahan man lang ng tinapay o something man lang yung pamilya kasi nga wala silang pamilya na tutulong. Pero that time po, kaya pala pabalik-balik pa rin, nung gabi po na yun mismo, nalaman din po namin na yung pasyente po na pinag-pray natin ay wala na po. So sa atin po, ito po ang assignment natin. Sa akin po that time, nakita ko, sabi ko, mabuti na lang, hindi ako nagdamot. Na kumbaga pwede mong sabihin, baka naman pwedeng this time, ako naman. Kasi personal na prayer mo na yun eh. Pero ang sabi nga po ng Panginoon, grab every opportunity na makagawa ka ng kabutihan. At ang pinakamabuti pong magagawa natin sa ating kapwa ay yung pong sabihin mo ang magandang balita ng kaligtasan. Magbigay ka ng warning, mapag-pray mo siya, makinig man sila o hindi, sila na po ang magde-decide. Kaya nga po, ito ang team ng camping po natin. End times mindset po. Sa Diyos po ang papuri. So, nakakatuwa po na maisip na ang Diyos ay nagtitiwala sa atin at somehow nandun po yung kalabit ng Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, gawin mong available ang sarili mo. Kasi, alam niyo po, nung sinabi ng Panginoon dito sa book ng Isaiah, naghahanap siya kung sino ang susuguin. Sabi ng isang lingkod, Panginoon, narito ako, suguin mo ako. So, gawin po nating available yung mga buhay natin kapag
naghanap ang Diyos ng mga taong gagamitin niya. Amen po. So dito po sa next na kwento natin, may picture na po ba kayo? Next na picture po. Dali, hindi ko po nakikita po yung picture. Ito po, ayan. So, tinatawagan ko po si Nanay Lenny. Hindi na po siya nagkaiusap. Sige, tayo na lang po kayo para makita po nila kayo. So, ito po si Nanay Lenny. Siya po ay may kwento po ng last call. Pero hindi pa po niya kayang tumayo at ako na lang po yung tawag dito, sasalo po kay Nanay. Si Nanay Lenny po ay miyembro po namin sa Rema Morong. So, nitong last month, tama po, July po. Last July, ito pong last month, na-discover po na yung kuya po ni Nanay Lenny ay nagkaroon po ng sakit. Biglang yung kuya po niya ay biglang bumagsak po ang katawan. So, parang alarming pag nakita mo talaga from dun sa parang sobrang lusog, tapos bigla siyang pumayat siya talaga. Ngayon, nagkasalubungan nga kami nung bumisita kami kay Nanay Lenny. Sabi ko, ay tatay, kamusta po? Nagkamayan kami. Una, hindi ko siya talaga nakilala. Pagpunta namin kay Nanay Lenny, sabi ko, parang alam niyo, nabit-bit ko na yung worry na ano kayang nangyari kay tatay. Parang tayo pong mga taga-Rema, ganun na somehow concerned tayo na dapat mapag-pray siya. Kaya nag-usap kami, Nanay Lenny, kinamusta ko, ganito. So, naging mabilis po ang panahon, yung mga araw. Bigla na po na si tatay po talagang tuloy-tuloy ang pagbagsak ng katawan niya. Dinala po, nakaschedule po siyang dalahin sa ospital. Ngayon po, nag-schedule kami na sabi namin, pupunta kami. Actually, nasa ospital na pala. Naka-admit siya sa Rema mo, ay sa Morong Hospital. So, service po yun, nag-usap kami na pwede kayang puntahan po si tatay para maipag-pray. Kasi ang nangyari, ang sabi po ng mga doktor doon, kailangan na ng mas malaking ospital. Dinala po siya dito sa Amang Rodriguez. So nilipat po siya dito sa Amang Rodriguez. Nangyari po, parang kukunin siya ng ambulansya alas 6 ng gabi. So kami po mag-asawa, linggo yun, nasa outreach kami, sabi namin, paano kayong hahabulin? Gusto namin mapag-pray muna si tatay. Ngayon, Nay, sabi ko, paano po to? Di nakikipagkontakan kami kung paano po yung pagiging settle na pagpunta doon. Ay, pastora, sabi niya, dadalin muna sa ER. Nandun po si Nanay Lenny. Ngayon po sabi ko, Nay, sige po, bukas po ng umaga, pa-schedule po kami, nabibisita po kami. Pero alam niyo po, ang mga ospital po kasi ngayon, medyo naghigpit talaga pagkatapos po ng pandemic. Nangyayari po ngayon sa ospital, hindi pwedeng bisita, ang nangyayari, palit bantay. Alam niyo po ba yon? Yung magpapalit kayo ng bantay kapag pumasok ka. So ngayon sabi ko, paano kaya to? Alam niyo po, sabi ko, Nay, kayo po nandyan, ipanalangin niyo po yung kapatid niyo. Alam kong pinapanalangin nila, mga Kristiyano po silang magkakapatid at punong-puno rin ng panalangin. Pero nung araw po na yun, sabi nga Nanay Lenny, nag-send siya ng picture, nandito po yan, pinatanggap niya ulit yung kuya niya, pinag-pray, at kinabukasan po, hindi na po siya umabot ng 24 hours dun sa Amang Rodriguez. Nag-chat po si nanay sa akin nung gabi na yun. Pastora, sabi niya, wala na po si brother. Nakukuha niyo po? Malungkot talaga na parang ako nalungkot. Siyempre, in behalf ng kay Nanay Lenny, siyempre, kasamahan natin sa simbahan, yung pamilya, malungkot. Pero nung pumunta nga kami after nung naglamay na, nandun po yung mga relatives talaga, nandun yung immediate family, mararamdaman mo yung kapayapaan na alam mong ang Diyos nakialam bago nawala yung tao. Mararamdaman mo yung kapanatagan doon sa lugar na alam mong matiwasay yung pag-alis niya na kinilala niya ang Panginoon. Amen po. Kaya ayun po, andito po siya, si Tatay Joey po ang pangalan niya. So last July lang po, siya po ay umuwi na sa Panginoon. Pero kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos kasi ulit-ulitin po nating sabihin, tayo po ay ilalapit ng Panginoon dun sa mga tao na alam niyang huli na to. Kung mapapalagpas mo, sayang. Kung mare-reject mo to, magsisisi ka bandang huli. So sa bawat isa po sa atin, na pag nakita natin na yung opportunity na to at nakita natin, ito na yung pagkakataon na binigay ng Diyos, pakisabi mo nga sa katabi mo, huwag kang matakot.
gawin nating available yung bawat buhay po natin para sa mga tao na nais ng Panginoon. Alam niyo nga po yung sinasabi sa atin ni Pastora Iam kanina, may personal siyang ginagawa. Pero kaya ka nga tinawag na Kristiyano, kaya nga tayo sinuko ang buhay kay Kristo. Kasi hindi na tayong nabubuhay sa sarili, kundi si Jesus na. Kung ano yung gusto ng Panginoon mangyari sa atin, yun po ang dapat nating ginagawa. Amen po. So, ayun po. Susunod naman po, pakinggan po natin si Pastora Lovely. Tinatawagan ko po si Pastora Lovely. So, ang kwento po natin ngayon ay last call or final call. So, tumugon po yung mga na last call po natin. Amen po. Pero this time po, nag-last call po tayo pero nasa desisyon po talaga ng tao. Ang pagsasoluin po kasi natin ay pasuyod, di ba po, mula sa church, katabing bahay, hanggang sa palayo. So ayun po, kada may batch po ng worker na pinapalit po sa Bicol, start po ulit kami sa umpisa, hanggang ma-born again yan ulit. Tapos pag may bago ulit-ulit sa umpisa. Tapos po, meron pong bahay doon na isang pagitan mula sa church. Tatay po siya na na-stroke. Nandun yung burden sa amin na masyaran siya. Tuwing kumakatok po kami sa kanila, galit po siya sa amin. Yung bang hindi pa po kami tapos magsalita, pumapasok na siya sa loob ng bahay nila, sinasaraduhan po kami ng pinto. Nakakainis po yung ganun pakiramdam, pero imbis na mainis, ang naramdaman ko po ay naawa. Naisip ko, bakit kaya nagiging ganun? Bakit kaya ganun po yung respond ni tatay? So, kapag po umayaw, hindi po ibig sabihin nun ay ayawan na rin po natin. Abante po kami doon sa mga sunod na bahay. Pag may pumalit pong worker, itutuloy lang po namin kung saan po huminto. Pero meron pong urge sa amin na balikan nyo ulit yan, huwag nyo titigilan yan. Tinatok po ulit namin. Ang nangyari po ay galit po siya sa amin kasi kinukulit na naman po namin siya. Sinaraduhan na naman po kami ng pinto. Pero ano po ang prayer po kasi natin ay, Lord, dalhin mo kami doon sa mga taong kailangan na talaga. Kumbaga po sa ER, inuuna po nila yung malapit na o yung talagang kailangan na po kailangan pong pagtuunan ng pansin. Parang ang Diyos po meron din ganun sa atin na unahin nyo muna to. Saka na yung ituloy nyo yung kusang kayo huminto. Kung hindi po ako nagkakamali, parang hindi lang 2, hindi lang 3, parang maraming beses po namin siyang binabalik-balikan, kaya nga inis na po siya sa amin. Kaya ang worker makukulit. Pero nasa respond po talaga ng tao kung tatanggapin nila yung final call. Last po na kinatok namin siya. Alam niya na po ang sadya namin sa kanya. Hindi pa po kami nagsasalita. Sabi niya, doon kayo sa kabila. May ginagawa ang mga tao dito. Pero yung salita niya po hindi na buo kasi nga stroke siya. Pumasok siya sa loob ng bahay niya, sinarado yung pinto na parang galit sa amin. Pero ang mas sobra akong nakaramdam po ng awa sa kanya na, Lord, ano bang nangyari sa kanya? Bakit ganun yung, hindi po kami nakaramdam ng inis-awa po yung naramdaman namin. Hanggang sa ilang araw pong nakalipas, nakita po namin may tarpaulin. Somehow po merong Lord, bakit binalik-balikan namin siya. Nakakalungkot kasi hindi niya tinanggap yung tawag ng Diyos. Nasaktan kami sa part na yun. Lord, kung pwede lang sanang yung pilitin talaga yung tao para lang tumanggap. So, ayun po, hindi pa po natapos doon kasi parang mga 6 na pagitan po mula doon sa bahay na yun. Meron po ulit isang tao doon, healthy po siya. Nagtitinda po siya doon sa tapat ng bahay nila. Every time na dumadaan po kami doon, merong nagsasabi na stop muna, sharean nyo to. Kasi isip ko, Lord, paulit-ulit na nga naming binabalikan yan eh. Laging sinasabi niya, busy siya, nagtitinda siya sa iba na lang. Binabalik-balikan namin.
Pero yun talaga yung leading ng Diyos, stop muna. Sharean nyo siya hanggang pumayag. Sa kakapilit naiinis yung mga tao. Sa kakapilit. Hanggang sa nagulat po kami na may tarpaulin na naman po ulit. Parang buwan lang po ang pagitan. Kasi ano po, yung siguro ito yung tugon ng Lord na, Lord, dalhin niyo po kami doon sa taong nangangailangan na talaga. Yung iba makakapaghintay pa eh. Tuwing dadaan kami doon, napapa-stop kami kay kuya kasi nagtitinda. Nasa labas lang, sa tabi lang siya ng kalsada. Sa kakapilit namin, naiinis na. Hanggang sa yun na, nabalitaan namin na wala na pala si kuya. Bata pa eh. Malakas pa. Sabi ko, ano pa ang kinamatay? Hindi daw nila alam ng mga tao kasi wala naman daw sakit. Parang sinugod lang sa ER tapos yun, wala na. Ganun ang naramdaman po namin na nangihinayang kami. Sayang Lord, pinalagpas nila yung pagkakataon. Kapag hindi sila nakatanggap, nasasaktan din tayo eh. Sayang Lord, pinaulit-ulit na. Ang daming chance. Tapos pinalagpas. Pero nasa tao po kasi ang desisyon. May part din sa akin na may sinisisi ko rin yung sarili. Siguro Lord, kulang pa kaya hindi namin sila napapayag. Pero sa tao talaga eh. Kaya yun po, hindi pa rin naman tayo titigil sa ganun. Ang prayer pa rin po namin ay Lord, dalhin mo kami dun sa mga taong nangangailangan na talaga. So, yun lang po. Sakit po, no? Parang ano siya, kung pwede lang i-extend yung time ng tao. Kaso, nasa atin po yung bawat desisyon. Alam niyo po, ibang side po to ng reality ng nangyayari sa field. Hindi lahat tumatanggap, hindi lahat tinatanggap ang Panginoon. Pero, sana po sa bawat isa sa atin na nakapakinig at naririto ngayon, isang aral po ito na wag natin siyang tularan. Pag narinig mo ang pagkatawag ng Panginoon, wag nating patigasan ang mga puso natin. Amen? Kasi sabi nga po kaganina, di natin alam ang buhay. Sabi po ng Proverbs, kaya hindi natin pwedeng ipagyabang ang bukas. Dahil ang buhay natin na hindi natin hawak. Maaaring malakas tayo, maaaring tinitingnan, konti na lang, malapit na to. Hindi tayo pwedeng humusga. Ang Diyos ang tanging nakakaalam. Kaya po, ang sabi ng Biblia, mindset, lagi mong isipin na may wakas ang lahat. Kasi kung lagi mong iisipin yan, magpapakabuti ka. Magpapakatino tayong lahat. Amen po? Dahil wag po nating hintayin na maging huli ang lahat. At alam natin yung kasabihan na laging sinasabi, laging nasa huli ang pagsisisi. So, hindi dapat pumunta sa huli eh. Kasi kaya siyang i-prevent kung mas maaga pa lang nagdesisyon kang tanggapin ang Panginoon. Amen? So, sige po, magpatuloy tayo. May dalawa pa po tayong papakinggan. Tinatawagan ko po si Pastora Trixie. Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Ayun nga yung pinaka po natin, end times mindset. Sabi mo sa katabi mo, dapat advance tayo lagi mag-isip. Kasi ang Diyos ay advance. Amen po. Alam niyo po, gusto ko lang pong i-share po sa inyo yung, sa Ilocos po kasi ito. Ngayon po, yung dating simbahan po natin dun sa Tagudin, ang galing po kasi ng Lord, sobrang kailangan talaga alam mo yung timing, alam natin yung timing, kung ano yung pinapagawa sa atin ng Diyos. Ngayon po, meron po kaming na-sharean po doon na ate, siya po ay may sakit at naging cancerous po yung sakit niya. Siya po ay may sakit na UTI. Parang ang age po niya ay nasa 30s.
Sobrang bata po niya. Sinabihan po kami nung nanay niya na, sabi kasi namin, nag-alok kami na pwede po ba namin ipag-pray? Sharean po si ate, sabi niya ganun. Sige, pag-pray nyo. Pag-pray niyo siya. Ngayon po, after po namin ipag-pray si ate, kasi bedridden na po siya, tapos hindi pa po siya nakakapagsalita kasi nga, excuse me po, nakaanad na lang siya nakanganga. Nakanganga na lang po siya kasi nga, sobrang kumalat na yung lason sa buong katawan niya. Ngayon po, syempre yung espiritu naman natin, hindi naman yan natutulog. Ngayon, inisip ko, Lord, paano namin patatanggapin ito? Hindi nga siya nagsasalita. Pero nung time po na yun, nung papatanggapin na, umiiyak po si ate. Pero dun sa loob ko, malapit na to si ate. Sabi po nung nanay niya, sumingit, after po namin ipag-pray, kayo na lang hinihintay niyan. Kayo na lang ang hinihintay niyan. Pero ako po, personal, nararamdaman ko na malapit na to si ate. Ngayon po, paikling ko po yung story. Bumalik po kami ulit dun sa Mantanas, dun sa isang simbahan po natin sa Ilocos. Nagsabi po sa akin yung miyembro po dun sa Tagudin na wala na po yung sinara niya po nung nakaraan. Ngayon, syempre, una nating tatanungin, kailan siya nawala, kailan siya namatay. Ngayon, sabi niya pong ganun, after nyo lang pong puntahan, after nyo lang ipag-pray, namatay na po siya. Alam niyo po, napakalaki ng responsibilidad na ibinibigay sa atin ng Diyos, lalong-lalo na pagdating sa calling ng pagsusolwin. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka nagpapatagal. Kasi mamimiss natin yung moment na masyaran yung mga tao na ito. Ngayon po, di na po namin naabutan kasi parang Sunday na kasi kami babalik. Ano lang siya, mabilis lang po yung yung burol ni ate. Sobrang bata niya, nagkaroon ng cancer. Ngayon po, yung isa naman, dito naman po sa Mantanas, si tatay, 12 years naman po siya na nagkaroon ng sakit. Ngayon po, na solwin, na Bible study ng 1 buwan, at na-pa-attend po natin sa simbahan. Siya po ay stroke balance. Parang ika-ika na po talaga siyang maglakad. Ngayon, nakita po natin na gusto niya ring umattend sa gawain ng Diyos. Medyo malapit lang naman po siya sa church po natin doon sa Mantanas. Ngayon po, ang ginagawa po, sabi ng tatay po na ito, sige, atin ako. Nung in-invite po namin siya, sige, atin ako. Ngayon, umattend po siya sa simbahan. Si Tatay Juanito. Naging miyembro po natin siya doon sa lugar ng Ilocos ng siguro 2 taon. 2 taon po siya naging miyembro. At ngayon po, si tatay po, nung pandemic kasi, di na po siya masyadong maka-attend. Gawa nga ng nag-lockdown po. At medyo, ayun nga, maraming mga nangyari. Ngayon po, sobrang naging active po yun si tatay. 8:30 pa lang, nandun na po siya sa simbahan. Sobrang active niya. Tapos dumating pa po ang time na wala pong service. Ang ginagawa po niya, tinatsaga niyang lakarin yung simbahan. Kahit ganun po yung sitwasyon niya. Ngayon, nakakatuwa lang kasi isang naalala kong sinasabi niya lagi sa amin kapag pupuntahan po namin siya, anos-anos lang sa mga Ilocano, tsaga-tsaga lang. Sabi niya gano'n, magtsaga lang kayo sa akin, magtsaga lang kayo sa amin kasi pareho po silang mag-asawa, may sakit po sa puso. Pero alam niyo po, glory to God kasi naranasan ni tatay yung kagalingan. Bumalik po si tatay at kahit siya po mismo ay nawin niya po yung asawa niya. Umattend po ito sa simbahan po natin sa Ilocos na kahit anong pilit namin, pero sabi namin gano'n, baka si tatay lang hinihintay. Nawin po niya yung asawa niya na pa-attend po ng simbahan.
Ngayon po, after ng 2 years nga, siya po ay kinuha na ng Lord. At masasabi ko po na worth it yung sacrifice natin, yung availability natin pagdating po sa bagay po na ito, yung pag-uwi natin ng mga kaluluwa. At si tatay po, ang huli niyang sinabi bago po siya mawala. Nagpapasalamat ako sa Panginoon, nagpapasalamat ako sa church natin kasi nakakilala ako sa Panginoong Jesus. Kaya may dahilan po kung bakit nakapagbukas ng mga simbahan kasi para abutin yung mga tao na nandyan. At last po, di ko na po ito nabanggit kay Pastora Abby. Nung ako po ay high school, mahilig po kasi ako mag-share talaga ng Word of God. At gusto ko na po kasi talaga dating mag-worker. Nung ako po ay first year high school pa lang, pero pinigilan gawa nga ng kung kailangan mo mag-aral, di mag-aral ka. Pero alam niyo po, hindi ako nagpapigil, nagpatinag na kung kailang matatapos, doon ka lang mag-share. Hindi. Ang ginawa ko po noon, nung ako po ay high school, nag-solwin po ako, winin ko po yung mga kaklase ko, nagkakanda kami ng Bible study. In-encourage ko po yung mga estudyante, hanggat estudyante po tayo, gawin nating mission field yung mga school po natin. Kailangan makilala si Jesus sa buhay po natin. Dapat isa tayo sa maingay na nakikilala si Jesus sa buhay po natin. Alam niyo po, may kaklase po ako noon, may asthma naman po siya. Ngayon, maliit po siya sa akin. Ngayon po, lagi ko po siyang sineshiran at lagi po kami nagkakasabay pa uwi. Tinatsaga ko po yun na sinasabayan pa uwi siya. Mula dun sa school namin, hanggang dun sa, habang naglalakad niya kami, walking soul winning. Soul win ko po siya. Pero alam niyo po, medyo matigas kasi. Lagi niya sinasabi, hindi ako naniniwala na may impyerno. Hindi ako naniniwala dyan. Pero syempre, gagawin natin yung part natin na kung maniniwala siya, edi praise the Lord. Kung hindi, edi choice niya na yun. Nagawa naman natin yung part natin. At nung time na nagpipray po kami noon, 2 po kami noon ni Pastora Lab eh. Mga member pa lang po kami noon sa Taytay. Sobrang bigat ng prayer at siya lang po yung pinagpipray ko ng time na yun. Ngayon, paikling ko po yung story. Nung bakasyon na po, nag-chat po hindi pa pala uso yung chat noon. Nag-message po sa akin, nag-text po sa akin yung kaklase ko na wala na si ganito. Wala na yung kaklase natin. Alam niyo po, hindi na ako pumunta sa burol kasi tapos na yung, nagawa ko na yung part ko eh. Amen po. Ngayon po, ikaw ang nilagay ng Diyos sa lugar na yan, sa trabaho na yan, sa school. Tayo po yung magpagamit po tayo sa Panginoon. Sabi nga doon sa magazine, huwag dumating ang time na mamiss mo yung moment na ito. Na sayang, yung kumbaga mag-e-echo sa atin na dapat pala, sinolwin ko na to, dapat pala, sineran ko na to, dapat pala, pinag-pray ko na to, dapat pala, ginawa ko na yung part ko. So, wag dumating sa point ng buhay natin na, yes, nasa bandang huli ang pagsisisi. At hindi masarap sa pakiramdam kapag hindi po natin nagawa yung part po natin. So, in-encourage ko po ang bawat isa po. Lahat po tayo ay hindi lang anak ng Diyos, kundi tayo po ay lingkod. At ang lingkod ay naglilingkod sa Panginoon. At hindi lang tayo naglilingkod sa Panginoon, kundi yung mga tao na inilalapit sa atin ng Panginoon. Malinaw po, no, na pakinggan natin yung bawat kwento at testimony na kung mapapansin natin, may matanda, may bata, so wala pong pinipiling taon o edad ang kaligtasan at ang kamatayan. Kaya tayo po ay laging maging handa. Amen. So sige po, sa huling kwento na pwede nating mapakinggan ngayong buong camp, tatawagan ko po si Ate Joanne. Yun po, magandang hapon po sa bawat isa. Yun po, share ko po yung... Kasi po, last Friday po, na-confine po yung uncle po ni asawa ko
sa taga Makati po. Nagjo-duty po ako doon pag wala yung caregiver. At tuwing Friday and Saturday, wala yung caregiver. Ako po yung nagjo-duty. At nung last Friday po, inatake po yung uncle ni Joel na nag-50-50 po siya at nadala po namin sa OSMAC ng Makati, sa ospital ng Makati po. At yun po akala ko namin, si uncle ni Joel, yun na-share po namin siya, sinaran ko po siya nung nasa ambulansya pa lang siya. Pero ngayon po, lumabas na siya kakagabi. Pero yung final call po na ikukwento ko po yung kami sa Makati, sa Hospital ng Makati. Alam niyo kung sino po yung nakapunta na po dun sa Hospital ng Makati. Sobrang hipit po kasi dun napakalaki po niya at yung ganito kalaki. At lahat dyan, mga bed. At sa kabilaan po yun, at mga nurse na dito po sa gitna. Bawal po talagang magkwentuhan kasi dapat isa lang yung nakatabi dun sa bawat patient. At ako po yung nagbabantay kay Uncle. Dun sa katabi po namin, meron po dong matanda na ang dami niyang tubo, lahat. Ang dami talaga, lahat ng may dito, basta ang dami niyang nakalakabit. At habol-habol na po yung hininga niya. Habol-habol na niya. At tinitingnan ko po siya, pero dahil nga bawal mahigpit. Tinitingnan ko po yung matanda na yun. Nung dahil bawal nga po. At yun po, nung kinabukasan po, kasi waiting kami ng room na pag-aanuhan ng pasyente namin. Tapos nung pagpunta ko po nung kinabukasan, Saturday, babantay po ako uli, nalipat na po pala sila dito sa kabila. Waiting pa rin ng room, pero sobrang magkatabi pa rin kami. Isa magkatabi pa rin ko, tinitingnan ko pa rin yung matanda na yun, na hirap sa paghinga. Ayun po, dahil nasa likod na kami ng mga nurse, nagkaroon kami ng time na sabi ko doon sa bantay niya, sabi ko, ilan taon na po si nanay? Sabi niya, 101. 101? Sabi ko, ano pong sakit niya? Sabi niya, walang sakit si nanay. Nag-birthday pa siya ng 101 Last Wednesday lang, sabi niya, mahirapan siyang huminga. At dinala nga namin siya dito. Sabi, 3 days na nga kami naghahantay ng room. Sabi niya, alam mo, kanina may nagmisa dyan May nagmisa. Sabi ko, gusto ko na kumang tawagin yung pari para ipag-pray siya Kasi sabi nung may nagsasabi, sinabihan na kami ng doktor na naghihintay na lang siya ng oras. Ngayon sabi nung pari, sabi nung bantay, sabi niya, sis, alam mo ba yung sabi bulungan? Bulungan. Sabi ko, ano po yung bulungan? Ay, kasi bulungan na siguro, Sabi ko, saka sabi ng doktor, yung parang ino-offer na sila ng mercy killing. Sabi ko, sabi ko, huwag kang papayag. Hintayin mo yung kalooban ng Diyos sa kanya kung kailan siya kukunin. Pero sabi ko, sabi niya, born again ako at nag-share kami ng Word of God. Sabi ko sa kanya, pwede bang ipag-pray ko si nanay? Sabi niya, di nakakarinig si nanay. Hindi siya nakakarinig. Hindi ka na niya maintindihan. Sabi ko, hindi. Sabi ko, papakinggan ako nanay, maririnig niya ako. Sabi, sige, ipag-pray mo nga si nanay. Sabi niya, ipag-pray mo si nanay. Ngayon, nasa likod ko yung anak niya at yun, pinag-pray ko si nanay. Sabi ko sa kanya yung Word of God, yung John 3:16 at sabi ko, na mahal ka po nanay ng Lord. Noon, sabi ko, tayo, ililid ka sa prayer, pakinggan mo ko, sundan mo yung panalangin ko. Siyempre, bilang tayo, alam natin yun yung espiritu niya ay nakikinig. Hindi man niya naririnig, hindi naman niya, alam niya, hindi tayo narinig, pero yung espiritu niya naririnig po ng matanda na yun. At yun, yung habang sinesyonan ko siya, habang pinagpe-pray ko siya, nararamdaman ko na alam ko na naririnig niya yun. At yun, papasalamat ko sa Lord na nasyaran ko siya. At yun po, hindi pa po na siya namatay. At yun po, nung kinabukasan, nung duty na ako ng gabi, nakita ko, meron ng room. Magkasama uli sila nung uncle ni Joel. At yun tuwing darating ako doon, nilalehans ko si nanay. At sabi nung anak niyang bantay na lang, sabi, hindi ka maririnig niyan. Pero hindi Sabi ko, alam ko maririnig po ka nanay, kaya kinakausap ko si nanay. At yun po,
andun po siya, sabi ko, parang lumalaban pa si nanay. Lumalaban pa, kinasabi ko dun sa mga anak niya. Ayun, so, at panalangin ko sa Lord, sabi ko, wag mo namang ipahintulot na nandito ako mamamatay si nanay. Pero nung Wednesday, nandun ako gabi, kaming dalawa, lang, 4 lang kami doon, yung bantay niya, bantay ako. Tapos, nakita ko yung monitor, nakita ko yung monitor, kung paano po nawala ng hininga si nanay. At yun po, napayuko ako. Napayuko po ako, nakita nung anak niya. Nakita nung anak niya na wala na. Yun po, nakakaano lang ako sa Lord. Lord, salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Kasi alam niyo po, dapat po kasi talagang papaalam na ako kay Joel na ayoko na mag-alaga. Kasi inip na inip ako sa pag-aalaga kasi parang walang ginagawa, parang yung katawan ko. Gusto ko na bumalik sa dati kong trabaho, pero yung pala yung purpose ng Lord, na bakit ako dinala doon. Kasi nagtatanong ko, ba't ako nandun? Ang ganda-ganda ng trabaho ko, ba't ako nandun sa lugar na yon? Pero yung pala yung purpose ng Lord, na si nanay, sabi doon, nag-intay siya ng 101. Sabi doon, nag-aantay siya, inantay niya yung, binigay ng Lord yung 100 pa lang, in time din, saka pa lang niya matatanggap ang Lord. Pero salamat sa Lord kasi yung pagtitiwala ng Diyos sa atin, saan man tayo pupunta, sabi doon, may purpose ang Panginoon kung bakit ka dinadala dyan. Nagagamitin ka ng Panginoon sa mga tao na, yun nga, ito yung final call na, yung end times na ng mga end times na nga Sabi doon, dapat wag pa tayong, magpagamit lang po tayo sa Panginoon kasi sabi ko nga ito pala yung purpose ko, ba't ako napunta rito sa lugar na ito. Na dapat, sabi ko maging willing lang tayo sa, at maging tayo ng yung urgent na inaan sa atin ng Lord. Kaya Lord, salamat sa Lord sa pagtitiwala po niya. Yun lang po. Ayun, dito po sa litrato, makikita po natin yung tinutukoy po niya na lola. So, ito po ay last year na kuha nang siya po ay nag-101. Dapat supposedly siya po ay magiging 102 nitong Friday. Tama po, Ate Joanne? Magbe-birthday po siya dapat nung Friday, yung arrival natin. So, August 22, magwa-102 na dapat nun si Lola. Ito si Nanay. So, naging friend niya na, hindi niya na po nabanggit, naging friend niya yung anak ni Nanay na bantay doon. At ayun nga, nagkaroon sila ng conversation sa tas na-send po ito na ito yung last year na parang sinelebrate nila. At makikita niyo po, nandyan po ba, na si Nanay po ay talagang matanda na, pero nakatayo pa at sinasayaw ng anak niya. Pero ito nga po si Lord po ay may dahilan sa bawat buhay natin. Nandyan tayo sa lugar na yan, nandyan tayo sa sitwasyon na yan. Ang Diyos po ay may dahilan at wag po nating palagpasin na gamitin tayo ng Panginoon. Kasi for sure, isa po si Ate Joanne sa hinintay ni Nanay bago siya mawala. May next pong picture, po. Ayan. So, di po nabanggit ni Ate Joanne. Pero ito po, sinend po nung anak niya. Ngayong araw po na to, kaninang umaga, lang binurol si Nanay. Kasi po, may mga inayos pa po sila dun sa mga papeles or po niya. Para mas maging malinaw po, August 16, Saturday po yun. Nasharan po at napag-pray si Nanay. Namatay po siya ng August 20. So parang 4 na araw yung naging palugit para si Nanay po ay maabot. Tapos ngayon po, itong araw na to, sinend po yan ng anak ni Nanay kay Ate Joanne dahil friend na nga sila, nagkaroon sila ng pagkakataon na maging friend sila sa Facebook at kinukwento po ng anak na ito po, nakaburol ngayon. Amen? So, makikita po natin na ang buhay po ay mabilis. At yung mga tumayo dito, na hindi sila lahat pastor, hindi sila lahat worker, may mga ordinaryong miyembro na ginamit ng Panginoon na naging payag at naging willing na ibigay yung buhay para magamit ng Diyos sa tinatawag nating last call o final call. Dito po sa magazine natin, bago tayo mag-closing, meron po ditong page
sa mga nakabasa po ng magazine. Magkakaiba po tayo ng magazine pero lahat po kayo na first time, taas po lahat ng first time. Yan. Iba po ang magazine na pinag-aaralan ninyo. Pwede po kayong mag-request sa mga pastor nyo. Pagka-uwi natin, pwede kayong mag-request ng isang magazine na pinag-aaralan ng mga hindi first time. Amen? So, mayroon pong scene doon at mayroon pong page doon na ang title po nun, ang timing ay mahalaga. Magsabi po ng amen sa lahat ng nakabasa. Meron pong kwento rito na sinasabi na yung isang chief sa isang tribo ay nananalangin dahil siya ay nakakilala sa Panginoon. Pero hindi niya alam kung paanong ibabahagi ang kaligtasan sa iba. Kumbaga kulang pa siya sa knowledge, kulang pa siya sa kaalaman para paano niyang i-share sa iba yung kaligtasan. Kaya siya po ay nanalangin sa Diyos. Gusto ko po na mabalikan natin ito, nanalangin siya sa Diyos at ang sabi niya po dito, padalhan sila ng misyonero ng gagamitin para magbahagi ng kaligtasan doon sa tribo nila. At alam niyo po, habang nananalangin itong chief na ito, binigyan siya ng pangitain o ng vision ng Panginoon. Nakita niya ang isang lalaki at ang isang misyonero na to, nakita niya ang itsura, ang shape, ang imahe ng misyonero na ito. At umaasa siya dun sa vision na yon, binigyan siya ng kasagutan ng Panginoon. Nakuha po natin? At sabi po dito, pagkatapos matanggap ng chief na iyon ang vision, pagkalipas ng maraming taon, ang misyonero na nakita ng chief sa vision ay biglang dumating sa village. So, fast forward. Nanalangin siya, binigyan ng vision ng Diyos, pero maraming taon ang lumipas. Ang sabi po dito sa storya. At biglang dumating yung na-vision niya na tao nung nananalangin siya. Sabi mo sa katabi mo, answered prayer na. Yun minsan ang akala natin. Dumating na yung pinapanalangin. Ang unang salita na lumabas sa bibig noong chief, nung nakita niya yung tao na binigay ng Diyos sa vision niya, nagkaroon na sila ng encounter, ang unang lumabas sa bibig noong chief, sabi niya dito, naghihintay kami sa iyo. Ikaw mismo ang nakita ko sa vision maraming taon na ang nakalipas. Pakinggan niyo pong mabuti. Nung nagkita sila, ito na yung scene na nagtagpo na sila. Kasi hindi niya kilala eh. Pero alam niya na binigyan siya ng vision ng Diyos kung ano ang itsura at sino yung tao. Pero hindi niya alam saan hahanapin. At sabi niya po dito, lumipas ang maraming taon, ito na, nagtagpo sila. Ito po ang sinabi niya, naghihintay kami sa iyo, ikaw mismo ang nakita ko sa vision, maraming taon na ang nakalipas, bakit ka nagpatagal? Tingnan niyo po sabi niya, bakit ka nagpatagal? Kung i-analyze natin at natin, no, parang ano ba tawag dito, i-chatro, yung idadrama mo, yung may emosyon kasi ang mga chat, may emosyon ng message, may emosyon ng bawat type. Sabi niya dito, bakit ka nagpatagal? Sorry, hindi nagpapatagal. Nagpatagal. Ibig sabihin, may nangyari na eh. Sabi niya po dito, marami sa mga katribo ko ay namatay na nang hindi nila nalalaman ng patungkol kay Jesus. Bakit ang tagal mong dumating? Amen po? Sabi niya, bakit ang tagal mong dumating? Kung papakinggan natin, wala tayo dun wala siyang voice over Hindi natin talaga marinig yung pinaka-boses. Pero dun sa pag-dictate nung type niya, parang may paninisi siya. Bakit ngayon ka lang? Dami nang namatay dun sa mga kasamahan ko. Sabi po dito sa storya, hindi naman natin babasahin yung buong passage, no? Sabi niya, ang misyonerong ito ay nagsisi sa Diyos dahil nagpatagal siyang sumunod sa tawag ng Diyos sa kanyang buhay. Pwede naman siyang maagang pumunta, ngunit nag-decide siyang unahin ng ibang bagay. Sabi niya, nag-decide na unahin ng ibang bagay.
ang pinag-uusapan po natin dito ay buhay. Mahalaga ang bawat oras. Amen po. Kaya sana po, wag dumating sa punto ng buhay natin na may magsabi sa ating, bakit ka nagpatagal? Sa bawat isa sa atin, maaaring nakikita natin ngayon na hindi pa natin alam, Lord, may plano ka ba talaga? Pasaway ako, hindi ko alam kung paano ako magseseryoso. Pero bawat isa sa atin, tinitingnan ng Diyos as servant. Binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon maging key person. Na somehow, ikaw ang susi, ikaw na lang ang hinihintay. Ganun po kahalaga ang buhay natin. Amen po. Kaya wag po tayong pumayag na umabot sa punto ng buhay natin na may magsabi sa ating, bakit ka nagpatagal? Kasi gawin nating available ang bawat sarili natin, ang bawat buhay natin kapag ang Diyos ay nangailangan. Kung ang Diyos ay tatawag at maghahanap, gayahin natin si Isaiah. Sabi niya, Panginoon, nandito ako. Suguin mo ko. Amen po. Tayo po tayong lahat. Ayan po, So, actually ngayon po ay last day natin. Bukas po ay uwian na. Sa bawat isa po sa atin, wag po nating sayangin yung salita o itinanim na binhi sa atin ng Panginoon. Magkakatiwalaan tayo ng Diyos sa mga kwento na ganito. Pagkakatiwalaan tayo ng Diyos sa mga tao na minsan mag-iisip tayo, bakit bigla tayong naalala ng tao na to? Bakit sa out of nowhere, ikaw ang kinontak ng tao na yun? Ingat po tayo mga kapatid. Kasi minsan ang Diyos may sinasabi na baka patigasin natin yung mga puso natin at di pa natin marinig. Sige po, yuko tayong lahat. Minsan pa makipag-usap tayo sa Panginoon. Magbitaw tayo sa Diyos ng salita na, Lord, gamitin mo ako. Panginoon, ang buhay ko, O Diyos, ay gamitin mo. Maging kamay mo, maging puso mo sa mga tao, Panginoon, na nais mong maligtas. Habang nagpupuri po tayo, habang umaawit tayo, kausapin natin ang Panginoon. Baka may mga taong naghihintay sa atin. Tayo na lang ang hinihintay ng mga tao na to. Huwag nating ipagdamot ang mga sarili natin. Maaaring natulad tayo sa isang misyonero na ito, pagsisihan natin yung paghuli natin. Pagsisihan natin yung patagal-tagal na desisyon natin. May mga sa bawat desisyon natin, may mga buhay na naaapektuhan. So, hindi po ang lahat. Kung maaaring natulad tayo sa kwento ng misyonero na to, ang sabi po dito, nagsisi siya. Dahil nagpatagal siya. At this time, pwede mong sabihin, Panginoon, sa pagkakataon na ito, hindi na ako magpapatagal. Kung kakailanganin mo ng lingkod, kung kakailanganin mo ng available time, ibibigay ko yung oras ko. Dahil mahalaga po ang buhay sa Panginoon. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Gamitin mo kami sa mga pagkakataon na ito. Pagkatiwalaan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Kung may
mga kailangang ipanalangin, Panginoon. Tawagin mo kami kung may kailangan kang gisingin sa madaling araw. Gisingin mo kami, Panginoon. Sa habang buhay, O Jesus, Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, O Jesus, Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus, Ikaw lamang. Sige po, before tayo mag-pray, lahat po tayo na naririto, sabi ko nga po, may mga first-timer sa atin. Yung iba sa atin, second-timer. Yung iba sobrang tagal na. Pero bawat isa po sa atin na nakarinig ng salita na ito, ng mga testimony na to, tayo po ay kakausapin at bibigyan ng tsansa ng Diyos na gamitin sa mga ganitong pagkakataon. Nawa po na ang bawat isa sa atin, huwag nating ipagdamot yung buhay natin sa Panginoon. Amen? Yuko po tayong lahat. Panginoon, patuloy po kami na lumalapit sa mga oras na to. At nakita mo, Panginoon, ang bawat buhay namin. Nakita mo ang bawat puso namin. Maaaring, O Diyos, ang bawat isa sa amin na hindi kami perpekto, pero Ikaw ay mahabaging Diyos na nagbibigay ng tiwala, nagbibigay ng tsansa para makapaglingkod kami, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na kung may kakailanganin ka, kung may mga tao na gusto kang piliin at suguin, Lord, narito ang mga kamay namin. Ino-offer namin ang buhay namin sa iyo, Panginoon. Gamitin mo kami, O Diyos. Tawagin mo kami, gisingin mo kami kung may mga kailangan kang ipanalangin, Panginoon. Lord, available ang buhay namin, Panginoon, para sa iyo. Pinagkakatiwala po namin sa inyo to at ang mga tao, Panginoon, na nais mo pa, Panginoon, na mapuntahan at maabot ng mga lingkod mo, dalhin mo ang aming mga panyapak. Gawin mo kaming sensitibo, Panginoon, sa pangungusap mo. At muli, O Diyos, hayaan mo na ang karangalan ay maibalik sa iyo dahilan sa kabutihan mo sa pagliligtas sa mga taong ito. Walang sa amin, Panginoon, ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagdakila ay dapat sa iyo. Kaya Panginoon, ang pangalan mo, O Diyos, ang dapat parangalan. Salamat, Ama, sa mga oras na to. Tinataas po namin ang lahat. O aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, magandang hapon po sa bawat isa. Ayan po, ngayon po yung last na divided po natin. So, in-advise naman po tayo ni Pastor Boy, sa totoo lang, yung mga magazine na makakapal, yung 33 pages natin, yung Call of God, hindi po natin yan matatapos. Pero kung mabilis naman po tayo, wala namang problema. Pero last day po ng divided, sabi mo sa katabi mo, paalam na. Ngayon po, ito po ang exciting part sa camping. Sabi mo sa katabi mo, paalam na, pero see you ulit after ilang buwan? 2 months. So may camping tayo ulit sa after ng 2 months, kaya pwede ulit tayo magkita. So gusto ko pong sabihin, i-enjoy po natin ang camp. Last po ng divided seminar, yung mga teacher, pwede na tayong magkaroon ng feedback, participation tayo kung gusto tayong pasalitain ng mga teacher, kung ano yung natutunan natin. Makipag-participate tayo. Nag-e-enjoy po ba tayo sa camp? Amen. So, mabuti po ang Panginoon at ulitin ko po, pwede po after 2 months, paghandaan natin ito dahil magkikita-kita ulit tayo. Babay na po, punta na po tayo lahat sa ating mga divided seminar.